Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Wala na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 6, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ay si Sara Duterte ay duwag, bahag ang buntot. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagsimula na. Ilang progresibong grupo kinastigo ang hindi pagharap ng bise. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Senator Rodante Marcoleta, inaresto na sa kasong pandarambong. Senador, dinala sa PNP General Hospital matapos sumakit ang dibdib. Super Typhoon Bavi o papasok na bagyong Inday, posibleng humagupit sa Pilipinas Martes ng gabi. Guam at Northern Marianas, una nang sinalanda. Sa palakasan, Gilas Pilipinas, bigong maipanalo ang FIBA World Cup Qualifiers game kontra Australia. Justin Brownlee, absent dahil sa injury. Sa tennis, matapos pataubin si rank number 3 Iga Swiatek, Alex Ayala kaharap ngayon si Jasmine Paolini ng Italy para sa ticket sa Wimbledon quarterfinals. At sa showbiz, super tambalang Vice Ganda at Vic Soto magsasanib puwersa sa pelikulang The Greatest Showdown. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula na ngayong Lunes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, sinabi ng prosecution panel na patutunayan nila ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng wala umanong pananagutan. Sagot naman ng depensa, wala umanong ebidensyang makapagpapatunay nito. Nagkaroon din ng pagtatalo sa umpisa pa lang ng trial dahil sa pagluklok kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng trial sa halip na si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. The chair has already Mr. ruled. President, before you rule, The chair has Senator already Pia wants ruled. to... Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano ilang minuto lamang matapos simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Lunes ng hapon. Binuksan kasi ni Gatchalian ang nominasyon kay Senator Francis Escudero para maging presiding officer ng paglilitis na karaniwang ginagampanan ng Senate President. Tinutulan ito ni Cayetano dahil hindi anya sang-ayon sa saligang batas. After the 30 weeks, we'll end up in the Supreme Court kasi kuni-question natin kung tama ba kung sinong nag-preside. Sa kabila niyan, naihalal si Escudero bilang presiding officer ng trial matapos sa pumabor ang 12 senador. Sa pag-usad ng trial, nilinaw ni Escudero na mananatiling 16 na boto o 2/3 ng kabuang senador ang kailangan para makonvict ang bise. This is the prevailing law today. And whether we agree with it or not, we must abide by it. Sa kabila yan ng pagkakaresto kina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta dahil sa kasong pandarambong at ang pagtatago ni Senador Ronald De La Rosa na pinag-ahanap ng International Criminal Court o ICC. Kasunod nito, formal nang humarap sa impeachment court ang 11 miyembro ng prosecution. Sa kanilang opening statement, iginit ng prosecution panel na ebidensya ang kanilang ipipresenta sa pagdinig at hindi chismis. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. Git pa ng prosecution, Walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. sagot ng depensa sa kanilang opening statement. Sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo,
wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Kaugnay naman sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax documents ng bise at asawa niya si Manasseh Carpio, naglabas na ng desisyon ang impeachment court sa kalalagyan nito. The court is not yet in custodia lehis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party. Naglabas ng sabpi ng impeachment court sa mga kinatawan ng bangko kung saan may account ang bise at para sa bank records ng kanyang asawa. Naglabas din ng sabpi na laban sa dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation na sina Attorney Jeremy Lotok at John Mark Calilong na pawag mga iharap na testigo ng prosecution. Magpapatuloy ang impeachment proceedings Martes, July 7 alas 2 ng hapon at inaasahan na ang pagpresenta ng ilang testigo na magkabilang panig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ngayong Lunes. Paliwanag ng kanyang kampo, naghahanda ang opisina ng bise para sa banta ng paparating na Super Typhoon Inday. Samantala sa labas ng Senado, mabilis na binatikos ng kanyang mga kritiko ang kanyang pagliban sa trial na anila ay nagpapakita ng kaduwagan. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. The Vice President is not physically present. Hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial court ngayong July 6 sa pag-arangkada yan ng paglilitis sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Masabi natin na hindi na siya mag-attend today, no? She's here through counsel. Pero giit ng kanyang kampo, hindi tumatakas sa pananagutan ang ikalawang Pangulo. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Sa pagdinig, tinutulan ng kanyang lead defense counsel na si Sheila Sison ang arraignment o pagbasa ng sakdal. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Una na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mainam kung personal na haharapin ng bise ang kaso. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. Sa labas naman ng Senado, dismayado ang ilang kritiko sa pag-absent ng ikalawang Pangulo. Noong nakaraan ang tapang-tapang ni Sara, handang-handa na daw siya na harapin ang kanyang kaso. Pero narinig niyo ba ang balita? Dadalo ba si Sara? Hindi. Dahil si Sara Duterte ay duwag, bahag ang buntot. At tulad nga ng inaasahan, nagkasa ng protesta ang pro at anti-Duterte groups. Nasa 5,900 na kapulisan ang nakadeploy ngayon dito sa Senado mula pa yang kaninang umaga. Naka-standby rin sila para sa mga grupong magsasagawa o nagsasagawa ng protesta o di kaya na may mga programa dito pa rin yan sa harapan ng Senado kasabay ng impeachment trial ni Vice President Duterte. At kung makikita nyo nga dito sa harapan o sa paligid ng Senado may mga nakaharang na barikada na merong barbed wires. Yan ay para maiwasan ang pagdumog ng mga tao o ng mga rallyista at syempre maiwasan din yung pagsasalubong ng dalawang panig na maaring magdulot ng kaguluhan o ng sigalot. Sa ngayon, isinarado rin sa mga motorista ang kahabaan ng Jokno Boulevard bilang bahagi ng pagtitiyak ng kaligtasan sa lugar. Kung magkaroon po ng tension or agitation mamaya, we have to deploy those barriers. At sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan. Ayon sa pulisya, wala silang namomonitor na banta sa seguridad habang mananatili ang heightened alert sa pagpapatuloy ng paglilitis. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na wala siyang inihahabol na legal na aksyon
laban sa mga rallyistang Pilipino sa Vancouver, Canada na umano'y nagmura at humarap sa kanya sa gitna ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, hindi siya nagsumbong at wala rin siyang alam kung may gagawing hakbang ang Philippine Embassy, ang Ambassador o Consul General sa Canada. Sinabi rin niya na hindi na sila nag-post ng sariling video para hindi na palakihin ang issue. Pero diin ni Castro, hindi dapat tinotolerate ang pagmumura o pagdarasal na may mamatay, lalo na kung may ilang opisyal umanong nagjo-justify sa ganitong ugali. Paalala ni Castro sa mga nasa mataas na posisyon na maging mabuting halimbawa sa publiko at huwag konsintihin ng pagmumura o paghahangad ng masama sa kapwa. Posibleng magtaas ng wind signal sa northern at eastern portions ng North Luzon simula Martes o Miyerkules dahil yan sa papalapit na Super Typhoon Bavi. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa signal number 2 o 3 ang pinakamataas na babala depende sa galaw at lakas ng bagyo. Hindi rin iniaalis ang posibilidad na magtaas ng signal sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas dahil umaabot hanggang 800 kilometro mula sa sentro ang malalakas na hangin na dala ni Bavi. Posibleng pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga at saka papangalan ng bagyong Inday. Sa loob ng PAR, inaasahang mananatili itong super typhoon habang kumikilos patungo ng Ryukyu Islands ng Japan. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupa, posibleng dumaan malapit sa Batanes sa Biyernes bago lumabas ng bansa sa Sabado. Babala ng pag-asa, palalakasin ng bagyo ang habagat simula Huwebes na magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, naka-high alert na rin ang disaster response units ng DSWD. Nasa mahigit 4 na milyong family food packs ang nakahanda sa iba-ibang bahagi ng bansa na nagkakahalagang mahigit 3 billion pesos. Layo nilang maiwasan ang pag-aantala sa pagdadala ng tulong lalo na sa mga komunidad na posibleng ma-isolate dahil sa malalakas na ulan. Kaugnay niyan, nararamdaman na ng mga residente ng US Pacific Territories na Guam at Northern Marianas ang hagupit ng Super Typhoon Bavi habang binabagtas ang Pacific Ocean ngayong Lunes. Sa mga kuhang video, kita ang paghampas ng malalakas na hangin sa kalupaan. Taglay ni Bavi, ang lakas ng hangin na 260 kilometers kada oras nakatumbas ng Category 5 na bagyo at bugsong umaabot sa 315 kilometers kada oras. Babala ng US National Weather Service, delikado at lubhang mapanganib ang sentro ng bagyo. Dahil dito binuksan ang evacuation center sa Guam, kasabay ng nararanasang pagbaha, malalakas na hangin at ulan at malalaking alon. Apektado na rin ang ilang biyahe kabilang ang mga turistang hindi nakalipad paalis ng bansa dahil sa masamang panahon. May sapat namang supply ng tubig, pagkain at generators ang Federal Emergency Management Agency bilang bahagi ng paghahanda sa sakuna. Tinambakan ng Australian Boomers ang Gilas Pilipinas 92-49 sa ikatlong window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Perth, Australia. Dikit pa ang laban sa simula sa 8-all pero biglang humataw ang world number 6 Australia ng 16-0 run para lumayo sa unang quarter. Sinubukang bumawi ng Gilas sa ikalawang quarter at napababa sa 12 ang lamang ng Australia pero pagdating ng second half, muling kumontrol ang Boomers at lumobo ang lamang hanggang 43 points. Perfect ang Australia sa first round at may 6 na panalo sa 6 na laro. Sa kabila naman ng pagkatalo, pasok pa rin ang Pilipinas sa second round bilang third seed sa Group A, bitbit ang 2-4 record. Susubukang bumawi ng Gilas sa susunod na window sa late August kontra Jordan at Iran na inaasahang gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantalang hindi nakalaro si Justin Brownlee dahil sa iba't ibang injury kabilang ang right hamstring strain at pamamaga sa kaliwang tuhod. Susunod, Senator Rodante Marcoleta arestado sa kasong pandarambong. Mga kapwa akusado inaresto rin. At Vice Ganda at Vic Soto magsasani puwersa sa bagong pelikula. Ano kaya yan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta matapos humarap sa mga otoridad kaugnay sa kasong pandarambong. Iginiit niyang haharapin niya ang kaso sang-ayon sa batas. Inaresto rin ang dalawang kapwa akusado kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagtungo si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan Lunes ng umaga para sa kanyang motion to quash information at motion to defer issuance of warrant of arrest kaugnay sa kasong pandarambong laban sa kanya. Pero tinanggihan ng hukuman ang mga motion at tuluyan ng ipinatupad ang pag-aresto. Was he arrested or did he surrender? It was both. Nung dininay po yung motion to quash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Ang plunder ay non-bailable offense o walang piyansa. Pahayag ng senador, Ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinagsa amin. Yes po. Ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun. Hirap ko na lang. ang kasong plunder ay laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa kanyang tinanggap na 75 million pesos na campaign contribution noong 2025 midterm elections na hindi idiniklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa Commission on Elections. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na tinanggap niya ito nang hindi pa nagsisimula ang election period. Pagkatapos arestuhin, dinala na ang senador sa Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame. The usual investigation process, the booking process ay ginagawa dito sa CIDG. We will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. Inaresto rin ang kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance, ang kanilang processing. Pagkatapos po dadalhin sila sa Tayata City Jail para sa kanilang detention. Ang isa pang subject ng warrant na negosyante na si Aristotel Baluyot Biray ay pinaghahanap pa ng otoridad. Dumaing naman si Marcoleta ng pananakit ng dibdib at alta presyon kaya dinala siya sa PNP General Hospital. Git pa ng DILG na hindi lang simpleng blood pressure at heart rate ang kukunin sa senador, kundi isa sa ilalim pa ito sa ibang medical examination katulad ng ECG dahil na rin sa edad nitong 72 at inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 araw. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Samantala, update ngayong Lunes ng gabi, arestado na ng CIDG ang negosyanteng si Aristotel Viray na siyang kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Kinumpirma yan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Si Viray ang ika-4 at panghuling subject ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Siya umano ang isa sa 3 nagbigay ng kabuang 75 million peso na campaign contributions kay Marcoleta na hindi idineklara sa COMELEC ng naturang senador. Iginigiit ng Department of Justice na hindi magagamit sa petition for bail ang umano'y voluntary surrender ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung ituturing na voluntaryong pagsuko ang pagharap ni Marcoleta. Pero diin ni T., kahit mapatunayan ito, hindi makakaapekto sa usapin ng piyansa. Magagamit lamang umano ang voluntary surrender kung makokonvict ang akusado at nasa yugto na ng sentensya. Nilinaw din ng DOJ na hindi sila ang naghain ng plunder at iba pang kaso laban kay Marcoleta kundi ang Office of the Ombudsman. Kaugnay nito, sumang-ayon din ng DOJ sa posisyon ng Ombudsman na maaaring masaklaw ng plunder ang private funds lalo't batay sa batas. Hindi kailangang public funds ang sangkot para maisulong ang kasong plunder. It won't. It won't matter for purposes of bail because for bail, ang tinitingnan natin, yung imposable penalty of the offense that's charged. Yun mitigating circumstance, papasok na lang yan sa panahon ng pagsentensya. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder.
Balik eskwela na ang mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang 2 linggong suspensyon ng klase bunsod ng insidente ng pamamaril. Bahagi ito ng unti-unting pagbabalik sa normal ng school community kasunod ng nakaraang insidente. Para tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang paghilom, nagsagawa ang Department of Education katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tacloban ng psychosocial support activity. Dumalo sa programa sina kapamilya star Francine Diaz at local singer-songwriter Lejon na naghandog ng awit at mensahe ng pag-asa para sa mga mag-aaral. Bumisita rin sina Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at Vice Mayor Raymond Romualdez na nagpaabot ng suporta sa buong komunidad ng San Jose National High School para sa muling pagbangon ng mga estudyante at kaguruan ng paaralan. Hindi tayo ipinanganak kahapon lang. Yan ang sagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa panukala ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Xuan na magtatag ng common fishing area sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal sa Zambales. Ayon kay Teodoro, hindi na kailangan ng panibagong proposal dahil kinikilala na ng 2016 Arbitral Award ang karapatan ng Pilipinas at mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Tinawag din ng kalihim na public relations stunt lang ang hakbang ng Beijing, lalo na't sa publiko pa inaanunsyo ang panukala. Anya, habang nag-aalok ng usapan ng Beijing, patuloy naman umano ang mga paglabag nito sa international law, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Babala ng Defense Chief, ginagamit umano ng China ang usapin hindi para tapusin ang problema, kundi para pahabain ito hanggang mapagod ang kabilang panig. Pero giit ni Teodoro, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas dahil maraming bansa ang sumusuporta sa paninindigan nito sa West Philippine Sea. Sa paparating na ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa July 12, sinabi ni Teodoro na ang ruling ang patuloy na batayan ng international law, karapatan ng Pilipinas at kinabukasan ng bansa sa sarili nitong karagatan. Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the Arbitral Award. So bakit siya magsasubmit ng proposal? Nandiyan na yan sa Arbitral Award eh. So anong gusto niyang mangyari ngayon? Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila kaya nagka-common fishing ground. Nakalagay na yan dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So sino niloko nila? Magsasama sa big screen ang dalawa sa pinakamalaking komedyante sa bansa, sina Vice Ganda at Vic Soto. Tampok ang dalawa sa pelikulang The Greatest Showdown sa ilalim ng direksyon ni June Robles Lana. Collaboration ito ng ABS-CBN Studios, Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment. Sa isang event sa Quezon City, sinabi ni Vice na matagal nang inaabangan ang pagtatambal nila ni Bossing Vic at minsan lang mangyari ang ganitong pagkakataon. Sinabi naman ni Vic Soto na regalo nila ito para sa Dabar Cats, madlang people at lahat ng movie goers para magbigay ng tawa, pag-asa at gaan ng loob sa mga Pilipinong dumaraan sa pagsubok. Sa aming pagbabalik, matapos ang panalo kontra Iga Swiatek, Pinay tennis sensation Alex Ayala lumalaban kontra Jasmine Paolini ng Italy sa Wimbledon Championship sa London. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Umaatikabong labanan ang rematch ngayong gabi sa pagitan ni Alex Ayala at Jasmine Paolini ng Italy. Alas 8:30 ng gabi oras sa Pilipinas nang tumuntong sa center court ng Wimbledon ang dalawa. Ito ang kanilang ikalawang paghaharap matapos matalo ni Ayala si Paolini sa Dubai Duty-Free Competition kamakailan. Ang Philippine Sports Commission nagsagawa ng public viewing party sa PhilSports Arena sa Pasig kung saan libreng nakapanood ang fans. Kasama sa mga dumalo ang ilang opisyal ng gobyerno. Unang nakuha
nakuha ni Paulini ang first set sa score na 6-4 at sa ngayon, inaabangan ng lahat kung sino nga ba ang magwawagi sa naturang match. Ito na ang pinakamatagumpay na Wimbledon campaign ng isang Pinoy. Nakaka-proud maging Pinoy. Yan ang pinakita at pinatutunayan ng ating Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa Wimbledon. Kaya naman ang buhos ng pagbati ay hindi na mapigilan. Congratulations po, maraming salamat Alex. Balita ko nanalo po kayo sa Wimbledon, kaya muli isa ka na naman sa tumaguyod ng ating bandila at Pinoy pride ka talaga. Iba talaga to. Kaya mula sa amin at sa bawat Pilipino, congratulations po, Ma'am Alex. The best po kayo. Congratulations po, maraming salamat. Congrats kay Mommy Alex Gonzaga. At syempre congrats din kay Alex Ayala. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa abogado at politiko na si Salman Chase. Ang sabi niya, "Nililikha ang batas para protektahan ang mga nagtitiwala at pigilan ang mga mapagsamantala." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.